Alam niyo po ba na ang mga kalamnan sa inyong binti ay maaaring mawalan ng hanggang 10% ng kanilang lakas sa loob lamang ng 2 linggo kung hindi kayo nakakakuha ng tamang bitamina at kung minsan hindi na ito ganap na naibabalik? Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktora na nag-aalaga sa mga nakatatanda. Sa aking mahigit 40 taon ng pag-aalaga sa libu-libong mga senior citizen, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang panghihina ng mga binti ay hindi lamang dahil sa pagtanda. Ito ay isang senyales na ang inyong katawan ay humihingi ng tulong. Ngayon, pag-uusapan natin ang 3 uri ng bitamina. Kapag pinagsama-sama ng tama, nakatulong ito sa daan-daang pasyente ko na maibalik ang lakas ng kanilang mga binti sa loob lang ng ilang araw, kahit pa sa mga taong naniniwalang wala ng pag-asa. Malalaman ninyo kung aling mga bitamina ang sumusuporta sa malusog na paggana ng mga ugat at kalamnan. Isang madaling paraan upang mainom ang mga ito araw-araw nang hindi gumagastos ng malaki. At ang mga karaniwang pagkakamali na madalas na nagpapahina sa mga binti ng mga nakatatanda nang hindi nila namamalayan. Mag-subscribe po kayo at isulat sa ibaba ang handa na akong magbago. Sa ganoong paraan, malalaman kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito kung naniniwala kayong ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan ay hindi dapat ipinagkikibit-balikat lamang. Oras na para simulan natin sa kwento ni Aling Evelyn. Bago niya natuklasan kung paano muling palakasin ang kanyang mga binti ang 78 anyos na ginang na ito ay takot na takot nang bumaba sa hagdan ng kanilang bahay sa Maynila. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Aling Evelyn. Siya ay 78 taong gulang. Noon pa man ay mataas na ang respeto ko sa kanya. Noong una siyang dumating sa aking klinika, kailangan niyang kumapit sa braso ng kanyang anak para lamang makalakad ng ilang hakbang. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang babagsak anumang oras. Naaalala ko pa ang ekspresyon sa kanyang mukha. Tila pagod na pagod siya at nahihiya dahil hindi na niya kayang tumayo mag-isa. Para bang may nagawa siyang mali. "Doktora, hindi ko po maintindihan," sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Kumakain naman po ako tulad ng dati. Sinusubukan kong maglakad-lakad araw-araw, pero palala po ako ng palala. Nagsalita ang kanyang anak. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Dati po napakalakas ng nanay ko. Simula noong pumanaw ang tatay ko, palagi na lang siyang nasa bahay. Unti-unti nagsimula siyang mahirapang kumilos. Baka po ganito na talaga ang pagtanda. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang linyang yan na kailangan na lang nating tanggapin, pero hindi po ako sang-ayon. Ipinaliwanag ko kay Aling Evelyn na ang pagtanda ay hindi ang tanging dahilan kung bakit nangihina ang mga binti. Mayroong mas simple, ngunit mas mahalagang paliwanag. Ito ay ang kakulangan sa mga mahahalagang bitamina. At kapag hindi natin ito alam o hindi natin pinapansin, lalo itong lumalala. "Ano po ba ang madalas ninyong kinakain?" tanong ko. Sinabi niya sa akin na madalas siyang kumain ng pandesal na puti at kaunting keso. Bihira siyang kumain ng berdeng gulay. Bihira rin siyang uminom ng gatas. Sa loob ng ilang buwan nilalaktawan na rin niya ang almusal dahil madalas ay wala siyang gana. "Aling Evelyn," sabi ko, "marami po kayong katulad. Halos kalahati ng mga nakatatanda ay may kakulangan sa kahit isa sa 3 pinakamahalagang bitamina para sa mga kalamnan at ugat. At habang tumatagal ito, lalong nahihirapan ang katawan na bumawi." Yumuko siya at bumulong sa mahinang boses. "Kaya po pala, ano po ang maaari kong gawin ngayon?" Ngumiti ako habang tinitingnan siya. "Magsisimula po tayo ng dahan-dahan. Hindi kailangang magmadali. Isang maliit na pagbabago bawat araw." Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik si Aling Evelyn para sa isang check-up. Sa pagkakataong ito, walang umaalalay sa kanya pagpasok niya sa silid. Naaalala ko pa ang tingin niya sa akin. Mayroong kagalakan at pagkamangha sa kanyang mga mata.
Hindi ko po akalain na sapat na ang ilang maliliit na pagbabago para maibalik ang pakiramdam ko sa aking sarili. Nakikita niyo po, ang kwento ni Aling Evelyn ay hindi kakaiba. Marahil kayo o ang isang mahal sa buhay ay nakararanas ng parehong panghihina ng binti at iniisip na wala nang magagawa. Ngunit ang totoo, mayroon pa po. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo ang 3 pinakamahalagang bitamina na halos lahat ng nakatatanda ay kinakapos at matutuklasan ninyo kung bakit mahalaga ang mga ito sa pagpapanumbalik ng lakas ng inyong mga binti. Kapag itinatapak ninyo ang inyong mga paa sa sahig pagkagising sa umaga, napansin niyo po ba na hindi na kayo kasing sigurado tulad ng dati sa unang hakbang na yon? Hindi po kayo nag-iisa. Ayon sa mga medikal na pag-aaral, humigit kumulang 62% ng mga nasa edad is sentiping. Pataas ay may kakulangan sa kahit isa sa 3 mahahalagang bitamina na ibabahagi ko sa inyo. Kapag matagal na ang kakulangan, hindi lang nito pinapahina ang inyong mga kalamnan, nagdudulot din ito ng iba pang mga problema na hindi alam ng marami. Pag-isipan po ninyo sandali ang mga tanong na ito. Kung higit sa isa sa mga senyalis na ito, ang nararanasan ninyo malamang na ang inyong katawan ay tahimik na humihingi ng tulong. Unang senyales, pakiramdam na nanghihina at hindi matatag. Kapag tumatayo kayo mula sa isang upuan, nararamdaman niyo po ba na parang nanghihina ang inyong mga binti kapag naglalakad kayo? Minsan ba'y nanginginig ang inyong mga binti ng walang kontrol? Kinailangan nyo na bang humawak sa isang upuan o sa pader para mapanatili ang inyong balanse? Inamin ito sa akin ng ilan sa aking mga pasyente. Doktora, gusto ko lang pong kumuha ng isang basong tubig at tumayo. Pero pakiramdam ko po hindi sa akin ang mga binti ko. Hindi lang po ito katandaan. Kapag ang inyong mga kalamnan ay palaging kulang sa vitamin D at B12, ang inyong mga ugat na nagbibigay daan sa inyo na kumilos ay nanghihina. Kahit na kumakain kayo ng kumpletong pagkain araw-araw, patuloy na nanghihina ang inyong mga binti. Ikalawang senyales, pamamanhid o tusok-tusok sa inyong mga binti. Paminsan-minsan ba'y may pakiramdam kayo na parang may mga langgam na gumagapang sa inyong mga talampakan? Nakakaranas ba kayo ng pamamanhid na umabot mula sa inyong binti hanggang sa mga daliri sa paa? Lalo na kung matagal kayong nakaupo. Naranasan nyo na ba ang pakiramdam ng init na parang nakakapasong sa ibabang bahagi ng inyong binti, ngunit kapag hinawakan ninyo hindi naman mainit? Ito ay isang klasikong senyales ng kakulangan sa mga bitamina B, lalo na ang vitamin B12. Kapag walang sapat na B12 sa inyong katawan, ang myelin sheath ng inyong mga ugat na siyang nagpoprotekta sa kanila ay numinipis. Dahil dito, nagkakagulo ang mga mensahe ng kontrol sa inyong mga kalamnan. Ikatlong senyales pulikat sa gabi. Nagising na ba kayo sa mahimbing na tulog dahil sa isang pulikat na sobrang sakit na kailangan ninyong bumangon sa kama? Kinabukasan ba'y parang bugbog at masakit ang inyong mga binti pagkatapos ng maikling pulikat kung madalas po kailangan ninyong makinig? Ang isang karaniwang dahilan ay kakulangan sa vitamin D at magnesium. Tinutulungan ng magnesium ang inyong mga kalamnan na umikli at mag-relax ng maayos. Tinutulungan naman ng vitamin D ang katawan na i-absorb ang calcium. Magkasama pinapanatili nilang gumana ng maayos ang inyong mga kalamnan. Ika-4 na senyales, palagi ang pagkapagod at nabawasang pagnanais na kumilos. Napapagod na ba kayo sa ilang hakbang lang? Dati ba'y nasisiyahan kayong pumunta sa palengke o mag-alaga ng inyong hardin? Ngunit ngayon, mas gusto nyo na lang manatiling tahimik kapag kulang sa nutrisyon ang inyong mga kalamnan. Anumang gawain gaano man kaliit ay tila isang pabigat. Ang hindi sapat na vitamin D lamang ay maaaring magpababa ng inyong pangkalahatang enerhiya. Naapektuhan din nito ang inyong resistensya at mga kasukasuan. Pakiusap pag-isipan po ninyo itong mabuti. Ilan sa mga sintomas na ito ang kasalukuyan ninyong nararamdaman?
Kung kayo o ang isang taong mahal ninyo ay may higit sa isang sintomas, ituring niyo po itong isang banayad na paalala mula sa inyong katawan. Hindi ninyo kailangang masyadong mag-alala o mahiya. Ang pinakamahalagang bagay ay magsimulang baguhin ang mga bagay-bagay ngayon. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko kung bakit napakahalaga ng 3 bitaminang ito na kaya nilang tulungan na iwasto ang panghihina ng kalamnan sa loob lamang ng ilang linggo at kung bakit sa kabila ng paniniwalang kumakain sila ng masustansya maraming mga senior citizen ang kinakapos nito. Gusto kong maintindihan ninyo ang isang bagay. Ang katawan ng tao ay hindi basta-basta nanghihina dahil lang sa edad. Maraming sintomas na itinuturing nating normal tulad ng nanginginig na binti pamamanhid o pulikat sa gabi ay sa katunayan ay mga pagsusumamo ng tulong mula sa inyong mga selula kapag sila ay gutom sa nutrisyon. Isipin ninyo ang inyong mga binti bilang isang hukbo na nakikipaglaban araw-araw. Tinutulungan nila kayong mapanatili ang inyong balanse. Gawin ang pinakamaliit na gawain at humakbang ng paisa-isa. Mayroong 3 pangunahing leader sa hukbong iyon. Tinatawag ko silang 3 mahahalagang bitamina. Una ay ang vitamin B12. Madalas kong ipaliwanag sa aking mga pasyente na ang B12 sundam ay maihahalin tulad sa balot na plastik na pumapalibot sa isang kable ng kuryente. Kapag bata pa tayo ang balot na ito ay matibay at makapal. Ang mga senyales mula sa inyong utak patungo sa inyong mga kalamnan ay napakabilis parang kidlat. Ngunit habang tumatanda tayo, numinipis ang proteksyon na yon. Ang inyong mga ugat ay nagiging punit-punit at pagod kung hindi kayo nakakakuha ng sapat na B12. Ang mga senyales ay hindi na nagiging madalas. Ito ang dahilan kung bakit kapag tumatayo kayo, nagsisimula kayong mawalan ng kumpiyansa. Narinig ko na ang linyang, "Doktora, gusto ko lang pong magdala ng isang basong tubig." Pero nanginginig ang mga binti ko na parang hindi sa akin. Sa puntong yon malalaman ninyo na matagal nang kulang sa B12 ang inyong katawan. Sumunod ay ang vitamin D. Ito ang susi na nagpapanatili ng lakas ng inyong mga kalamnan at buto tulad ng madalas kong tawag dito. Noong mga bata pa tayo, ang pagpapaaraw lang ay nakatulong na sa ating balat na gumawa ng sapat na vitamin D. Ngunit habang tayo ay tumatanda, mas kaunti na ang oras na ginugugol natin sa labas at nawawala na sa ating balat ang kakayahang iyon. Bukod sa pagpapahina ng mga buto at pagiging mas marupok nito, ang mababang vitamin D ay nagpapahina rin ng mga kalamnan. Marami sa aking mga pasyente ang naniniwalang ang kanilang panghihina ay dahil lamang sa pagtanda. Ngunit nagsimula silang maglakad ng mas matatag at tumayo nang mas madali matapos makakuha muli ng sapat na vitamin D. At panghuli ang magnesium. Ang sangkap na ito ay tahimik, ngunit ito ay napakahalaga. Tulad ng isang coordinator, pinapadali ng magnesium ang ritmikong pag-urong at pag-relax ng inyong mga kalamnan. Ang mga pulikat ay maaaring biglaang mangyari kapag kulang sa magnesium ang inyong katawan. Maaari kayong makaramdam ng sobrang sakit na hindi na kayo makatulog muli pagkatapos magising sa kalagitnaan ng gabi. Ang mas malala pa ang matagal na kakulangan sa magnesium ay maaaring magresulta sa hindi regular na tibok ng puso at pagkapagod ng walang malinaw na dahilan. Marami ang nagtatanong sa akin, "Doktora, bakit po ako kinakapos sa mga bitaminang ito kung normal naman po akong kumakain?" At narito po ang sagot. Ang inyong mga bituka ay hindi na sumisipsip ng mga sustansya tulad ng dati. Mas kaunti na ang acid na ginagawa ng inyong tiyan at maraming sikat na gamot tulad ng gamot para sa ihi, gamot sa diabetes at gamot sa tiyan ang patagong umuubos ng inyong mga reserbang bitamina at mineral araw-araw pagkatapos ng edad 60. Ang pinakamapanganib ay ang mababang antas ng lahat ng 3 bitamina, B12, D at magnesium. Sa puntong yon, nagsisimulang manghina ang inyong mga ugat.
Nanghihina ang inyong mga kalamnan at nagiging marupok ang inyong mga buto. Habang mas kaunti ang inyong pagkilos, mas lalo kayong naiipit sa isang siklo. Mas mabilis naliliit ang inyong mga kalamnan at mas mataas ang panganib na madulas at mabalian ng buto. Ngunit narito po ang magandang balita. Ang kakayahan ng inyong katawan na pagalingin ang sarili nito ay kahanga-hanga pa rin. Malalaman ninyo na marami pa kayong kayang gawin kaysa sa inaakala ninyo kung sisimulan ninyong bigyan ito ng sapat na dami ng mahahalagang tatlong ito. Ang inyong mga kalamnan ay magkakaroon ng enerhiya upang muling bumuo at ang inyong mga senyales sa ugat ay lalakas. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang pinakasimpleng paraan upang makuha ang lahat ng tatlong mahahalagang sustansya sa inyong kusina nang hindi nangangailangan ng mga mamahaling bote ng tableta na nagbibigay daan sa inyo na simulan agad ang pagbabago ng inyong pamumuhay. Ngayon marahil ay iniisip ninyo, parang napakahirap nito, hindi ko man lang alam kung saan magsisimula. Gagawin ko itong madali para sa inyo. Ang totoo, kailangan nyo lang gawin ang tatlong simpleng hakbang na kayang sundin ng lahat. Hindi ito nangangailangan ng malaking pera. Una, ang pinakamahalagang salik ay ang pagkuha ng sapat na vitamin B12. Ang sustansyang ito ay gumagana na parang kaluban na pumapalibot sa inyong mga ugat. Pinapadali nito ang maayos na pagpapadala ng mga signal ng paggalaw. Para sa mga nakatatanda, ang tiyan ay hindi na gumagawa ng sapat na acid para maabsorb ang B12. Kaya kahit kumakain kayo ng karaniwang pagkain, maaaring kulang pa rin kayo nito araw-araw. Subukang magsama ng maliit na bahagi ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B12. Halimbawa, isang pirasong nilagang manok, marahil ilang berdeng gulay at isang nilagang itlog. Kung hindi kayo mahilig sa karne, ang plain yogurt ay isa ring mahusay na mapagkukunan ng B12. Panatilihin lang itong regular. Makalipas ang ilang linggo, mapapansin ninyo ang pagbabago sa lakas ng inyong katawan. Sumunod, ang vitamin D ay mahalaga para sa matibay na buto at kalamnan. Kapag mababa ang antas ng vitamin D, mabilis na nanghihina ang inyong mga kalamnan. Nagsisimulang manghina ang inyong mga buto at mas madali kayong madulas. Maraming nakatatanda ang halos walang reserbang vitamin D dahil hindi sila kumakain ng sapat na matatabang isda o bihirang magpaaraw. Tuwing umaga, subukan ninyong gawin ito. Umupo sa labas ng mga 15 minuto kung saan ang inyong mukha at braso ay natatamaan ng banayad na sikat ng araw. Hindi kailangang magbilad sa araw. Sapat na ang kaunting liwanag araw-araw, pati na rin sa inyong pagkain. Subukang kumain ng sardinas o salmon kahit 2 beses sa isang linggo. Kung umiiwas kayo sa pagkaing dagat, ang sariwang gatas o gatas na mula sa halaman na may vitamin D enriched, may isang magandang pagpipilian. Sa wakas, magnesium, isang tahimik ngunit napakahalagang mineral. Ang inyong mga kalamnan ay mas maayos na umuurong at nagre-relax nang walang pulikat sa gabi. Salamat sa magnesium na gumagana bilang isang uri ng coordinator. Maraming tao ang nakakaranas ng hindi kaaya-ayang matinding pulikat kapag nagigising dahil kulang sila sa magnesium. Hindi kailangan ng mga suplemento. Pag-isipang kumain ng isang maliit na dakok ng almendras o buto ng kalabasa araw-araw. Magsama ng kahit isang putahe na may berdeng madahong gulay tulad ng kangkong o spinach. Kung madalas kayong makaranas ng pulikat sa gabi, napakalaking tulong din na kumain ng kalahating saging bago matulog. Ang isang mahalagang salik na hindi napapansin ng marami ay ang oras ng inyong pagkain. Subukang gawin ito. Para sa almusal o tanghalian, kumain ng protina ng hayop, tulad ng manok o itlog. Ang pinakamainam na oras para kumain ng berdeng madahong gulay at mga buto na mayaman sa magnesium ay sa hapon o gabi. At tandaan, ang mga itlog ay hindi dapat prituhin sa mataas na apoy. Ang mataas na temperatura ay nakakasira sa panunaw at sumisira ng maraming bitamina.
Nakita ko ang maraming pasyente na sa pamamagitan lamang ng pagpapatupad ng ilang pagbabagong ito ay naibalik ang lakas ng kanilang mga binti ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Hindi nila kailangan ng mamahaling gamot. Ang kailangan lang nila ay kaunting pasensya at balanseng pagkain. Kung nararamdaman ninyong mas mahina ang inyong mga binti ngayon kaysa kahapon, pakiusap po huwag sumuko. Ang inyong katawan ay may kakayahan pa ring pagalingin ang sarili. Hanggat sinisimulan ninyong bigyan ito ng tamang tulong. Sa susunod na bahagi, gusto kong ibahagi ang ilang mga nakakaganyak na kwento mula sa mga taong gumawa ng mga simpleng hakbang na ito. Hindi lamang sila naglakad ng may higit na kumpiyansa, kundi naibalik din ang pananampalataya sa kanilang sariling pisikal na katawan. Sa ngayon, marahil ay nagtatanong kayo, talaga bang gumagana ang payo ng doktora? O mga teorya lamang ba ang mga ito? Naiintindihan ko po ang pagdududa na yan. Sa halos 40 taon ng aking medical na practice, nakasalamuha ko ang libo-libong mga senior citizen. Bawat isa ay may sariling kwento ng tahimik na takot. Ngunit nakita ko rin ang maraming maliliit na himala na nangyari dahil lamang sa ilang maliliit na pagbabago. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Mang Miguel. Ang kanyang edad ay 92. Siya ay isang mekaniko sa buong buhay niya. Noong una siyang bumisita sa akin, 5 minuto lang ang kaya niyang ilakad bawat gabi. Napipilitan siyang umupo sa gilid ng kanyang kama dahil sa pulikat. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sinabi niya sa akin, akala ko po ay habang buhay na akong nasa wheelchair. Ayaw kong maging pabigat sa aking mga anak. Naaalala ko pa ang ekspresyon sa kanyang mukha nang sabihin ko sa kanya na may pag-asa pa para sa kanyang katawan. Iyon lang. Pagkatapos ng matagal na panahon na walang bitamina at mineral pagod na ang kanyang mga kalamnan. Ngunit sa kalaunan ay binigyan namin sila ng tamang tulong. Kaunting sikat ng araw, isang serving ng sardinas at isang dakok ng almendras. Isang kamanghamanghang bagay ang nagsimulang mangyari. Sa simula, hindi lubos na kumbinsido si Mang Miguel. Ngunit pumayag siyang subukan dahil naniniwala siyang wala namang mawawala. Magkasama bumuo kami ng isang simpleng plano. Tuwing umaga umuupo siya sa labas ng 10 minuto, humihinga ng malalim, hinahayaang mainitan ng banayad na araw ang kanyang mga braso. Sa tanghalian nagdagdag siya ng nilagang itlog o isang piraso ng salmon. Sa gabi kumakain siya ng kalahating saging bago matulog. Sa loob ng unang linggo, walang tila nagbago. Ngunit pagkatapos ng ikatlong linggo, sinabi niya sa akin, hindi na po ako nakakaranas ng pulikat sa gabi. At unti-unti nagsimula siyang pumunta mag-isa sa kanyang hardin. Pagkatapos ng dugang buwan, pumasok siya sa aking opisina, hinila ang isang upuan at umupo mag-isa. Walang tumulong sa kanya, walang tungkod. Ngumiti siya. May malalalim na kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit puno ng pagmamalaki ang mga ito. Hindi ito mahika. Ito ay dahil lamang sa wakas nakuha ng kanyang katawan ang kailangan nito. Kayo po ay hindi naiiba. Ano man ang inyong edad 80 o 90 taong gulang sa kabila ng lahat, malakas pa rin ang inyong mga binti. Naghihintay lamang sila na bigyan ninyo sila ng senyales. Determinado pa rin akong magpatuloy. Maniwala po kayo sa akin, kapag nagsimula kayong magbago, kahit isang maliit na hakbang lang, tutugon ang inyong katawan. At maiintindihan ninyo na ang kalayaan ay hindi isang bagay na wala na sa inyo. Itinago lamang ito pansamantala ng mahabang taon ng kakulangan. Kung nagawa ito ni Aling Evelyn Mang Miguel at ng daan-daang iba pa kong pasyente, kaya nyo rin po. Sa susunod na bahagi gagabayan ko kayo sa 5 gintong tuntunin upang mapanatiling malakas ang inyong mga binti. At ngayon, ipapakita ko kung paano magsisimula nang hindi naghihintay hanggang bukas. Bago natin tapusin ang ating talakayan ngayon, gusto kong huminto kayo sandali at isipin, kaya ko pa rin gumawa ng pagbabago. Hindi ako walang magawa. At upang matulungan kayong mas madaling matandaan ito, ibuod ko ang 5 gintong tuntunin.
Marami sa aking mga pasyente ang gumaling dahil sa simple, ngunit epektibong mga hakbang na ito para sa matatag na mga binti. Unang gintong tuntunin, huwag kumain ng nagmamadali o lumaktaw ng almusal. Ang pinakamahusay na paraan upang bigyan ang inyong katawan ng vitamin B12 at enerhiya para sa buong araw ay ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina tulad ng isang tasa ng plain yogurt o isang nilagang itlog. Kapag hindi kayo nag-aalmusal sa paglipas ng panahon, nanghihina ang inyong mga kalamnan dahil nauubusan sila ng sustansya. Ikalawang gintong tuntunin, araw-araw maglaan ng kahit 10 minuto sa maagang sikat ng araw. Hindi nyo dapat isipin na dahil lang sa mas matanda na kayo, hindi na mahalaga ang sikat ng araw. Ang inyong katawan ay maaaring gumawa ng vitamin D sa loob lamang ng 10 minuto ng banayad na sikat ng araw bago mag-alas 9 ng umaga. Ito ang susi sa matibay na buto at kalamnan. Ikatlong gintong tuntunin, araw-araw kumain ng kahit isang serving ng salmon, itlog o sardinas. Ang nilagang itlog at isda tulad ng sardinas o mackerel ay sagana sa vitamin D at B12 din. Hindi nyo kailangan ng malaking dami. Kailangan nyo lang kumain ng isang maliit na serving upang mapanatili ang inyong mga reserbang bitamina. Ika-4 na gintong tuntunin. Ang berdeng madahong gulay at mga buto ay magandang mapagkukunan ng magnesium. Ang merienda sa tanghali ng almendras o buto ng kalabasa o ang pagsasama ng kangkong sa inyong pagkain ay isang madaling paraan upang matulungan ang inyong mga kalamnan na gumana ng maayos at maiwasan ang pulikat. Ika-5 gintong tuntunin. Huwag ipagpaliban ang pagsisimula hanggang sa talagang pagod na kayo. Tulad ni Aling Evelyn at Mang Miguel, hindi nyo kailangang maghintay na mawalan ng balanse bago kumilos. Ang pagsuporta sa inyong katawan ngayon ay makakatulong dito na mas mabilis gumaling. Maaring iniisip ninyo, matanda na ako. Mahalaga pa ba talaga ang mga maliliit na detalyeng ito? Ipinapangako ko po ang maliliit na bagay na paulit-ulit na ginagawa araw-araw ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Hindi kailangan ng mamahaling gamot at mahigpit na dieta. Ang kailangan nyo lang ay magsimula sa pinakamaliit na hakbang. Kung sa tingin nyo ay napakaraming dapat tandaan, pakiusap, gamitin lamang ang 2 maikling pangungusap na ito. Hindi ako walang magawa. Araw-araw gagawa ako ng isang maliit na hakbang para sa kapakanan ng aking katawan. Sabihin niyo ito sa inyong sarili tuwing gigising kayo sa umaga. At bago kayo matulog gabi-gabi, isang payapang lakas ang mapapasa inyo at unti-unti tutugon ang inyong mga binti. Aking mahal na kasama sa ating pag-uusap ngayon, malayo na ang ating narating. Marahil ngayon ay nakaupo kayo sa inyong kilalang kusina o nagpapahinga sa inyong paboritong upuan. Marahil meron pa kayong ilang pag-aalinlangan at iyan ay normal lamang. Ngunit umaasa ako na sa pakikinig ninyo hanggang sa huling sandaling ito, mayroon kayong isang maliit na kislap ng pag-asa sa inyong puso. Isang maliit na buto na nagsasabing, malakas pa rin ang aking katawan. Kaya ko pa. Tandaan ninyo ang lakas ng inyong diwa at ng inyong mga binti ay hindi nakadepende sa inyong edad. Ito ay natutukoy sa kung gaano kayo kadeterminado at kung gaano karaming maliliit na hakbang ang handa ninyong gawin araw-araw. Ngayon bukas ng umaga, nais kong hilingin sa inyo na subukan ang isang simpleng bagay. Pagkagising ninyo kumain ng masustansyang almusal, lumabas at hayaang dampian ng sikat ng araw sa umaga ang inyong mga braso at sabihin sa inyong sarili, ginagawa ko ang hakbang na ito dahil karapat-dapat akong mamuhay ng malaya at malusog. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang ating katawan ay may likas na kakayahang maghilom at manumbalik ang lakas, anuman ang ating edad. Huwag nating isipin na ang panghihina ay isang sentensya
na kailangan na lang tanggapin. Ito ay isang paanyaya, isang pagkakataon na pakinggan ang ating katawan at ibigay dito ang tamang nutrisyon at pangangalaga na matagal na nitong hinihintay. Ang maliliit at tuloy-tuloy na hakbang ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang malaking pagbabago na minsan lang gawin. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang talakayang ito, mangyaring pindutin ang subscribe para patuloy akong makapagbahagi sa inyo ng mga nakakaganyak na kwento at madaling sundan na mga payo bawat linggo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling mga sintomas ang inyong naranasan at ang unang bagay na nais ninyong baguhin. Susubukan kong basahin ang bawat mensahe at tumugon dahil naniniwala ako na walang sino man ang dapat harapin ang paglalakbay na ito sa kalusugan ng mag-isa. At saka kung meron kayong kaibigan, kapatid o magulang na nahihirapang manatiling tuwid pakiusap, ipakita ninyo sa kanila ang video na ito. Minsan ang isang piraso ng impormasyon ay may kapangyarihang baguhin ang isang buong kabanata ng buhay. Salamat po sa inyong pakikinig. Muli ako po si Dr. Lourdes Navarro at naniniwala ako na anuman ang inyong edad, palagi kayong maaaring gumawa ng aksyon upang mapabuti ang inyong kalusugan anumang oras. Naway maging mahimbing ang inyong gabi at mas matatag ang bawat hakbang sa paggising ninyo bukas.